Si Hana Dalagang Probinsyana. Yan. Si Hana ay nag-confirm din. So, tinanggap ko yung challenge, ginrab ko yung opportunity, malaking opportunity, kasi malaking tulong yun para sa akin, para sa pamilya ko. Hi guys, magandang hapon sa lahat, maulang hapon. At ito ako sa batuhan naglalakad. Kita nyo naman. Pupunta ako ng Kubo. Kasi simula nang nagpasok simula nung nagka-cart ako, tapos na-extra ang trabaho pa, ay hindi na ako nakabisita. 2 buwan ako hindi nakakapunta sa Kampkahan. So ngayon, hindi naman ako nagtinda kasi yung nagtitinda ko naman ay kaya niya naman daw mag-isa na. Nakapahinga ako dahil naglalakad-lakad sa buhangin. Namiss ko maglakad-lakad dito guys kasi ang tagal kong hindi nakakapunta dito sa Kampkahan. At kanina ko pa dapat nakapunta dito. Guys, yung balon. Tingnan natin yung balon. Daming dumi. Kanina pa dapat talaga ako nandito. Eh, grabe yung ulan. Katitila-tila lang. Ayan. Umuulan na naman. Wala akong dalang payong. So, kaliligo ko lang. Tapos ko lang magtiga ng 13. Parang, 15 kilo na kalamansi para sa toyo mansi natin sa siomai rice. Tapos kung mabisi sa siomai rice sa aking cart guys, hindi talaga ako nakakadalaw sa Kampkahan. So, ngayon lang ako nagkaroon ng mahaba-habang time. Kasi, ang routine ko kasi nung nagkaroon kami ng cart, nagkaroon ako ng cart, ay gigising ako ng 3:30, alis kami ng 6, 7. Kapag Sunday, sobrang agap namin, kagaya kanina. Kagaya ngayon, Sunday ngayon, sobrang agap namin. At yung tindera ko kaya naman ng tiyanini, kaya na daw magtinda mag-isa. So, ito tayo mag-isa. Naglalakad tayo sa batuhan. Namiss ko dito maglakad-lakad. Tao. So, silipin lang natin yung Kubo. Si mama ay nasa simbahan. Sa tiwistan pala. Tao pala dito. Silipin natin yung Kubo. Tapos na ang gawa mo, Tristan? Tapos na? Ang linaw ng tubig. Ay, namulaklak yung mga, natin. Yung mga ganda, namulaklak. Masyado lang madumi, guys. Diba na? Kaya nga, patitila-tila lang. Oh! Dapat nagsabi ka. Namulaklak na yung mangga. So, ito na yung Kampkahan, guys. Madumi siya. Hindi naman sobrang dami kasi ang dami lang bunga ng daming bulaklak ng mangga natin. Ano pa ba? Ay, namiss ko dito. Makalat lang kasi nga, wow! Ang daming tanim. Naglakihan na yung mga malalaki na yan, guys, na okra. Ako ang nagtanim niyan. Yung nakikita niyo ibang tanim, pupunta doon. Si mama ang nagtanim niyan. Ito. Yan. Ito pa. Ano kayang tinanim ni mama dito? May kangkong. May talong. May sitaw. May tanglad. Kakatawa, ang dami ni mamang tanim. Ang tagal ko nang hindi talaga nakapunta dito, guys. Kasi papakita pa ako sa inyo isa. Yan, oh. Sobrang laging pag-ulan, bumaba yung lupa. Kasi ilalim ito, guys. Lupa na tinanggal doon. Nilipat dito. Tapos nilagyan ng buhangin. So, ayan. Dali lang naman yan ayusin. Ito pa. Grabe yung buhangin. Tahimik. Napakatahimik. At sana wag naman umulan. Ang ating life jacket. Ang aking kusina. Ayusin na natin yan kasi alam niyo na,
Magluluto na tayo. Luto-luto tayo. Ay, hinarangan. Sino kayo nagpako nito? Tahimik. Nakaka-relax sobra. Hi guys! Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Hana, dalagang probinsyana. Pwede niyo akong tawaging Hana kasi yun naman talaga yung pangalan ko. So, bakit ako andito? Gusto ko lang magpakilala sa inyo. Ako po ay isang Bicolana, pero hindi ako marunong masyado magsalita ng Bicol. Dito sa lugar namin, nasa boundary po kami ng Quezon Province. So, hindi pa talaga ako totally na marunong talaga mag-Bicol. Pero yung pinasukan ko Bicol, yung salita. Pero hindi ko lang talaga na-apply kasi sa lugar namin, purong Tagalog talaga. May mga Batangge, tapos malalalim na Tagalog yung salita. And then, magpapakilala lang po ako. Ako po ay isa sa mga napili na challenger ni Idol Jeff, Jumper Sniper, at napakalaking opportunity po at isang malaking blessing para sa akin yun. Bakit? Kasi nung una kasi nanonood lang ako ng mga challenger na sinasali na pipili ni Idol Jumper. Tapos parang naisip ko, paano kaya pag ako napasali? Pero hindi ko naman kiniklaim na wala sa isip ko na makakasali na mapapabilang talaga sa mga one of the challenger ng Team Amihan kami. So, hindi ko pa totally napapanood yung live kasi nung time na yon, nung isang araw, nag-live si Idol. Nasa nasa food cart, nagtitinda ako. So, hindi talaga ako nag-online. Then, nagkaroon ako ng time kasi umalis na yung mga bumili, tapos na yung mga madaming bumili. Nagkaroon ako ng time magbukas ng data, naka-data lang ako. So, sabi ko, bakit kaya may miss call si Ate Rona, si Lani? Tapos, marami pang nag-message sa akin, parang 5 silang nag-message. Tapos, sabi niya, Hana, kasali ka sa Tapos, hindi ako makapaniwala kasi hindi ko rin ini-expect sa sarili ko na mapapabilang sa ganong challenge. So, tinatanggap ko ba yung challenge? Yun ang tanong. Syempre, hindi na ako nag-isip-isip pa, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinanggap ko na agad yung hamon para sa akin. Ika nga, kapag may mga bagong opportunity, ika-grab natin. So, sana suportahan nyo ako, tulungan nyo ako, at sana makagraduate ako doon sa challenge. Makagraduate na na-reach ko na yung pinakang revenue na dapat ma-reach, hindi yung graduate na, na umalis. So, hindi naman ako nag-expect ng mataas kasi ayokong lagyan ng mataas na expectation lahat ng mga bagay na gagawin ko kasi para sa akin, baka masaktan lang ako kasi nga sabi nga nila, don't expect too much daw. So, hindi ko nilalagyan ng mataas na expectation yung challenge na to. Basta, gagawin ko lang yung part ko, gagawin ko yung best ko, gagawin ko lahat ng makakaya ko. At, syempre, kasama yung tulong nyo, kasama yung suporta, at, syempre, yung pagmamahal na rin para sa akin. Dun sa mga bagong subscriber ko, mga bagong manonood ko dyan, viewers, suportahan nyo naman po si Kahanap. I'm Hana, dalagang probinsyana, yung hahanap-hanapin nyo. So, grabe yung ulan dito sa Bicol, grabe yung ulan dito sa amin. Naisip ko, dapat kanina pa talaga akong magbablog, kanina pa akong magko-content na tinatanggap ko yung challenge ni Idol. So, isang malaking karangalan, isang napakalaking opportunity para sa akin, isang malaking blessing para sa akin to guys. Oo, huwag ko dyang kinokontra ko na lang. Isang malaking blessing para sa akin to, parang napakatagal kong nag-antay kasi nung una nanonood lang ako ng mga parang nakakakaba pala na parang sobrang yung kaba mo na may halong excitement, ganun yung parang this is my parang basta hindi ko siya mai-transfer kung ano ba yung tamang word para sabihin yung nararamdaman ko. So ayun, tinatanggap ko po ang challenge na Idol. Kahit anong challenge yan, tatanggapin natin ng buong puso.
para na rin sa atin. Kasi malaking tulong po yun para sa akin. So, bakit ko nga pala po, magtatanong kayo, bakit mo tinanggap yung challenge? Pwede namang umayaw ka. So, tinanggap ko po yung challenge unang-una. Para sa sarili ko, kasi panibagong opportunity nga po. Pangalawa, para sa pamilya ko. So, maraming nagtatanong sa akin kung, hindi naman po sa pagmamalaki, marami pong nagtatanong sa akin kung ako daw po ay anak ng mayaman. Anak ng mayaman kasi nga po sa kutis namin, magkakapatid. Hindi niyo naman po maipagkakailan na may mga maitsura po. Nag-claim talaga ng pagmumukha. Hindi niyo naman po maikakailan na kahit naman po sa unang tingin sa akin, unang kita sa akin, tinatanong nila kung anak daw ako ng ganito. Pinagkakamalan po ako ng mga nakakasalubong ko na tao na kala nila anak ako ng mayaman. Anak ka ba ni ganyan-ganyan yung mapipera? Hindi po, iba po yung apelyido ko, ganyan-ganyan. So, para po sa pamilya ko, kung hindi nyo po, hindi ko lang po kasi pinapakita masyado yung bahay namin. Hindi ko lang po pinablog yung mga ginagawa ko para sa bahay namin. Pero marami po akong plano para po sa bahay namin na maliit lamang siya. So, tinanggap ko yung challenge, ginrab ko yung opportunity, malaking opportunity, kasi malaking tulong yun para sa akin, para sa pamilya ko. Unang-una, mapapaayos ko yung bahay namin. Kung makakagraduate ako doon sa challenge na idol, yung paggagamitan ko po ng malilikom ko, nakita ko, ay papaayos ko po yung bahay namin. Kung napanood nyo po yung una kong vlog, nung mga nakaraang vlog na sobrang lakas, as in sobrang lakas, ang lalaki ng alon na, yung tipo yung alon na gumagano na sa, ito yung bubong namin, gumagano na siya. Sobrang taranta ko nun guys, na-upload ko siya. Kasi hindi ko naman, may bagyo no, time na hindi ko siya ine-expect na ganun kalakas. Kasi sanay na kami sa mga ganun, sanay na kami sa mga naaabot yung bahay namin, yung bagyo-bagyo. Sanay na kami, parang okay lang na maabot. Pero yung time na yun, parang sobrang kabang-kaba ko. Sobrang natakot ako, sabi ko sa sarili ko, papaayos ko yung bahay namin kahit anong mangyari. Hindi man sa ngayon, basta papaayos ko yun kahit anong mangyari. Papataasan ko pa yung breakwater kasi sobrang nakakakaba guys yung sitwasyon namin na yung umabot na dun yung alon sa hinihigaan ng lola ko. Sabi ko, ma, basta natataranta na ako. Kung napanood nyo yung vlog ko, hanapin nyo kung hindi nyo pa napapanood dyan. Yung umabot na yung malaking alon dun sa loob mismo ng bahay namin, tapos sumagwak na yung alon dun sa bubong. Tapos yun, ako naman po ay hindi maluhong tao. Kaya marami po, nag-save po ako, maraming pera. Nag-save po ako ng mga kinikita ko. Isa na po sa mga paggagamitan ko po nung kikitain ko sa challenge na ito ay pandagdag din po dun sa business na tinayo ko ngayon. Kung natatandaan nyo po yung food cart sa mga vlog ko, yun po ay parang gusto ko po kasi, ang plano ko po kasi, sabi ko, pagkaroon lang ako ng budget pa, magdadagdag ako ng isa pa, tas ng isa pa. Kasi, ang plano ko po ay mag-expand yung negosyo ko na food cart. Yung bawat bayan, magkakaroon siya ng cart. Sa Ragay, sa Tagkawayan, Del Gallego, kasi, ano bang tawag mang word doon? Kinakabahan kasi ako ngayon guys, totoo, na kinakabahan ako ngayon. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba yung challenge. Basta, ginrab ko na agad yung opportunity kasi bihira lang yun, isang beses lang yun mangyari sa buhay ko. So, basta po yung pera nakikitain ko sa challenge na to, gagamitin ko po sa mabuti para sa sarili ko. Nagpapaganda po. Hindi, joke lang. Para po sa bahay namin. Opo. Kami po ay 14 magkakapatid. Hindi ho kayo nagugulat. Kami po ay 14 magkakapatid. Pang-siyam po ako. May sumunod pa po sa aking 5. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opo, may 5 pang sumunod sa akin. At yung bunso ko naman po ay grade 7. Siya po yung tinutulungan ko. Sinasama ko minsan magtinda sa cart.
para may pambaon po pag nagpasukan. So, sobrang hirap ng buhay namin talaga. Kung ikukwento ko yung buong detalye simula ng pinanganak, simula ng namulat yung mundo ko sa realidad ng buhay na sobrang hirap talaga ng buhay, sobrang hirap kumita ng pera. Kung ikukwento ko lang yung mga naranasan namin dati ng pamilya namin, naku guys, baka mag-iyakan tayo dito. Pero ayoko ng ganung vibes, gusto ko happy lang tayo. Kumbaga yung mga naranasan ko nung nakaraang pamumuhay namin na sobrang hirap, as in, sobrang hirap. Wala na akong ma-describe sa kanya, kundi sobrang hirap. Namulat yung isip ko sa realidad ng buhay na kailangan ko palang magpursige, hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa sarili ko. Sabi nga nila, hindi mo daw kasalanan na pinanganak kang mahirap. Ang kasalanan mo doon ay kung mawawala ka sa mundong ito na mahirap ka pa rin. So, nasa sayo yung desisyon para umunlad ka. So, ang dami ko nang sinasabi guys, hindi ko na alam kung ano yung sasabihin ko pa. Pero, nagpapasalamat po ako kay Idol Jep, kay Idol Japper Sniper na hindi ko ina-expect na mapapabilang ako sa mga one of the challenger ng Team Amihan. Idadagdag ko lang po sa malilikom ko na kita sa challenge na ito ay ito pong Camp Kahanap. Kung mapapansin niyo po yung Camp Kahanap guys, ang pangit na po. Hindi naman siya totally pangit, kailangan niya lang i-improve pa. Kung susobra po, maglalaan ako ng budget, maglalaan ako ng budget para po sa ating Camp Kahanap. Papaayos ko yung bubong na sira-sira. Then, ang plano ko talaga po dito ay dito na ako magpapatayo ng bahay, sarili kong bahay. Kasi ayoko din naman ng tumira sa sobrang ingay na, dami ng tao kasi toxic na yung kapaligiran. So, sabi ko sa sarili ko, gusto kong magbahay sa tahimik na lugar, tabing dagat. So, yun yung plano ko dito. Pero matagal na panahon pa yun. At alam ko na kailangan ng sipag, tiyaga at wag lang sumuko sa lahat ng hamon ng buhay na darating sa atin. So, good luck sa akin. Good luck sa amin ng mga kasama ko. Ako po ay nag-message na po ako kay Idol Jeff, baka magtanong kayo. Nag-confirm ka na ba? Baka magtanong kayo kung nag-confirm na ba ako, kung nag-yes na ba ako sa challenge na to. Ay yes po, nag-confirm na po ako kay Idol at nakausap ko na rin siya. Sabi niya sa akin, Han, tatanggapin mo ba yung challenge? Sabi ko, yes po. Kasi, malaking opportunity to para sa akin. Exposure, tapos, yung mga bagong susuporta sa akin na i-welcome ko po agad. Kung sino man po kayo, kung bago ka lang nanonood sa akin, welcome ka po dito sa aking YouTube channel. At, dun po sa mga manonood sa akin, baka naman po nakiusap, baka naman po pa-like naman po, pa-share, pa-comment naman dyan ng maganda ka. Joke lang. Baka naman po pwedeng huwag nyo na pong skip ads, nakiusap. So, naman po yung way nyo ng pagsuporta sa akin, malaking tulong naman, malaking tulong na po yun para sa akin. So, ayun guys, nablangko na naman ako. So, dito ako naisip na mag-video nito kasi sobrang ingay din guys. Dito kasi pinakadulo to, sobrang tahimik na parang may in love ka na lang sa akin. May in love ka sa view, sa tahimik, sa simoy ng hangin, sa sagwak ng alon, huni ng mga ibon. Malay sa dilim ng kahapon. Kanta pala yun. So, hindi guys. Sana po ay suportahan niyo po ako. Opo, ako po si Hana, yung hahanap-hanapin nyo. Ako po ay isang Bicolana, hindi marunong mag-Bicol. Meron akong words na kayang bigkasin, pero hindi talaga ako totally na nagbi-Bicol.
Basta hindi ko talaga alam guys. Sorry. At baka sabihin nyo napaka-arte ko naman na ano ba yan, taga Bicolanan, di marunong mag-Bicol. Marunong ako mag-Bicol lang, konti lang, tapos konti lang din yung naiintindihan kong words ng Bicol. So, Tagalog talaga po yung kinalakihan ko. At ayun, napakarami ko na talagang sinasabi guys. Isa lang po yung masasabi ko sa ngayon bago ako mag-outro. Sobrang saya ko po. Sobrang saya po ng puso ko na mapabilang sa challenge na to. Kung ano po yung lumalabas sa bibig ko ngayon, wala po akong script dito, wala po akong binabasa. Kung ano po yung lumalabas sa bibig ko ngayon, yun po yung nararamdaman ng puso ko. Sabi ko nga kanina, nagtanong ako ng advice, ano yung i-intro ko, ano yung sasabihin ko, kasi hindi ko rin alam sa sarili ko. Kung ano ba yung tamang words, ano ba yung tamang way ko, ano ba yung i-intro ko, nagtanong-tanong ako. Tapos may nagsabi sa akin na, sundin mo lang yung nararamdaman ng puso mo. Ganun. So, kung ano po yung lumalabas sa bibig ko ngayon, yun na po yun. Ito na po ako. Ito na po si Hana Dalagang Probinsyana. Wala na pong mababago dito. Kung medyo naaartihan ka po sa akin sa pag-deliver ko ng salita, okay lang po. Kasi ako din naman naaartihan sa sarili ko minsan. Pero hindi po sa biro. Sobrang saya ko po na ayokong umiyak kasi ayokong haluan ng luha yung vlog ko. Kasi ayokong maging sad yung mga mapapanood nyo. Gusto ko happy lang tayo. Kahit yung mga negative na nangyayari sa buhay natin, tingnan lang natin ng positive way. Magiging okay ang lahat. So, ayoko pong umiyak sa harapan nyo. Pero yung nararamdaman ng puso ko, yung pakiramdam ko ngayon na parang papatak yung luha ko, siguro ito ay tears of joy kasi napabilang tayo sa challenge na to. So, hindi lahat nakakasali sa challenge na to, di ba? Pinipili lang yung isasali. So, grab ko na talaga yung opportunity to guys. Siguro ito yung taon na 2025 ay para sa akin. Hindi to para sa inyo, para sa akin to. So, gagrab ko na yung opportunity guys. Hindi ko na siya papakawalan kasi once in a lifetime lang po ito. So, ulit po akong humihingi ng suporta at pagmamahal nyo. Sana po pag medyo hindi nyo gusto yung vlog, mag-suggest kayo ng mga content, 'di ba? Para tayo ay may connections, communication. Kung ayaw nyo naman, kung meron po kayong suggest na iba-vlog ko, pwede nyo rin pong i-comment dyan. Kung gusto nyo naman pong basta kung gusto nyo pong mag-suggest, mag-comment lang po kayo dyan sa comment section ng mga pwede kong i-vlog. Actually, marami na po akong mga nasa isip ko na pwede kong i-vlog. Kasi nga, tatrabahuhin ko tong challenge na to. Hindi ko kayo bibigoin. Pero yung sarili ko, ayokong mag-expect ng sobrang taas. Basta gagawin ko yung best ko, gagawin ko yung lahat ng makakaya ko sa challenge na to. So, your Hana Dalagang Probinsyana, your Hana Dalagang Probinsyana, yung hahanap-hanapin nyo is accepting the challenge. Thank you for watching! See you in my next vlog guys. Abangan nyo po yung mga next vlog ko. So, tayo po ay mag-i-evolve, mag-upgrade. So, maraming salamat po ulit. Sana po ay suportahan nyo po si Kahanap. Kahanap na tuloy. Sana po suportahan nyo po ako. At samahan nyo po ako sa journey na to. At syempre, sama natin si God para kung magiging hindi man sa maayos yung flow ng challenge na to para sa akin ay magiging maayos yun kasi kasama ko sa Lord. Kasama natin si Lord. Yan. Thank you po. Maraming salamat po kay Idol Jeff sa pagsali sa akin. At I will do my best. One of my reason kung bakit ako sumali sa challenge ni Idol Jumper para mapaayos ko po yung kamkahanap kasi napabayaan na siya. Hindi naman siya totally napabayaan. Kailangan marami din po talagang ayusin dito.
Bakit nga nito? Kakusahan naman. Hindi ko nakita buso tite kanina. Nagtingin ka malaki, nakala ko nakita mo. Hindi ko makatingin na. Nagdili ka na.